Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Ibigay po po sa Magdalena ng kanyang gamitin. Handa na bang umawi para sa ating Panginoon? Amen. Ayan, kahit konti tayo, dapat yung possession natin para sa ating Panginoon ay todo-todo, hindi ba? Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Pagkulat ng pagsinag ng araw, patuloy siyang nagbibigay ng kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay. Mula pa sa ugat ng aming langit, mundo'y matulaw at maasahan ang langit, maging ang kawakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Ang buong mundo'y aking mawibigin. Dakila ang iyong katapatan, sa pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat biglatin, tagumpay man ay naroon. Nalunan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig ay sa amin noon ang kakayahan. Dalhin O Ibigay ko po ang opening prayer. Mama Marilo po. Praise God, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah, hallelujah. Ama namin banal, sa pangalan ng Panginoong Isus, salamat, Lord, sa oras na ito, Lord, sa umagang ito, Lord Jesus Christ. Muli mo kami tinipon, Lord, upang sambahin, purihin ka sa oras na ito, Lord Jesus Christ. Ito ang araw, Lord, na itinalaga namin upang sambahin ka, Lord. Paglingkuran ka, Lord. Hindi hadlang, Lord, ang malakas na ulan at hangin, Lord. Dahil nang biruan ka sa amin, Lord Jesus Christ. Ito, Lord, ay gawa ng Lord ng kaaway upang hadlangan kami sa pagpuri, Lord, pagpasasalamat sa iyo. Ngunit, Lord, hindi ito hadlang, Lord, upang sampahin ka namin sa oras na ito, Lord Jesus Christ. Ingatan mo po kami lahat na nandito, Lord Jesus Christ. At ang mga kapatid namin, Lord, na kaparito ka, Lord. Ingatan mo, Lord Jesus Christ.
upang kaluwalhati sila, Ama, na makarating dito, Lord Jesus Christ. At Ama, ang lahat ng gagamitin sa oras nito, Lord Jesus Christ. Hinihiling namin, Lord, na itabaw mo siya, Lord, sa ilutupuan. At ikaw, Lord, ang makikita, Lord, sa buhay niya, Lord Jesus Christ. Bago kami makumpisa, Lord, patawarin mo kami, Ama. Kung ano, Lord, ang aming mga pagkukulang, pagkatamanin sa iyong mga Lord. Hindi kami perfecto, Lord Jesus Christ. Mayroon kami, Lord, mga pagkukulang. Inisip mo po, Ama, ang aming buong pagkatao, Lord Jesus Christ. O pagkalugod-lugod kami, Ama, magpuri, magpasalamat sa oras nito, Lord. Inanyahan namin ang iyong banal na Espiritu na siyang mauna, Lord, sa gawain ito, Lord Jesus Christ. Ranang amin, wala kami magagawa, Lord. Wala ka sa buhay namin, Lord. Hanggang matapos ang gawain na ito, Lord, samahan mo po kami. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Ito ang aming samot dalangin, Lord. Sa pangalan ng makapangyarihan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Awit 149, verse 1 to 3. Purihin si Yahweh. O si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilika, dahilan sa iyong hari, ikaw Sion, ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tanggol ay tugtugin, siya ay pupurihin. Amen. Hallelujah. Yan. Tunay ngang natutuwa ang ating Panginoon kapag nakikita niya tayo nagsasama, nagpupuri at sa Kanya. Amen po ba? Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikuway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikuway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikuway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Isa pa. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikuway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. May gala! Nagala ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanyang ibig na purihin siya, pawian
ikaw ang tunay na Diyos ko. Sa lahat ng pangyayari, O Diyos, sa lahat ng panahon, Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Walhatian, pagkakala, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ipupurihin ka, O Diyos. Ang aking alay ay pagsamba. Lumalatigan, kailangan, pangyarihan mo, walang katulad. Bawat minute, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y mag-isa. Ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming langit, tingin ang aming titig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang aming mahal mo. Maraming salamat, O Lord. Kahit sa anong unos, O Lord, hindi kami magsasawang magpuri sa iyo, O Diyos. Kahit ulan pa yan na malakas, pag-di pa yan malakas, O Lord, ikaw ang aming pagpurihin. Hindi kami magpapagod, magsasawang magpuri sa iyo.
manatili kailan magmahal. Manatili kailan magmahal. Salamat sa araw na paligtipon kami, O Lord. Ikaw ay natatangin, O Lord. Ikaw ang tunay na Diyos, O Lord. Mananatili kami sa iyo, O Lord. Lahagan mo alam ka para sa atin. Amen. Sino pong na-bless sa ating pag-aawitan? Amen. Talagang mananatili pa rin tayo kay Lord. Amen. At ibigay ko po sa Sunday School, Pastor Hector po. Hello, good morning. Malakas ang ulan, grabe. Kaya malakas din ating boses. Praise God. Woo! Blessing at bumubuhos ang pagpapala. Praise God. Kaya po talaga naman nakaka-challenge ang araw natin ngayon. Kaya po daw, ang laging handa sa mga panahon, ano man mga sitwasyon, pag inuuna natin ang Panginoon. Totoo po yan, nasa Bible po yan eh. Kahit na mga sasakuna, liligtas ka ng Panginoon. Amen? Praise God. At una po tayo muli manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na buhay na aming pinupurit, sinasamba at pinaparangalan. Amang Diyos, sa mga oras na ito, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng mabuhos ng ulan, kami nagpupurit, sumasamba. Kami, Panginoon, ay makikinig ng iyong salita. Amang Diyos, tunay, Panginoon, ikaw ang Diyos sa lahat. Kahit sa ulan na ito, ikaw ang Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan na above all things, Lord Father God. Wala makapangyarihan sa lahat, kundi ikaw lamang, Panginoon. Naniniwala kami kung ano man ang aming mga sitwasyon. Tuupin mo lang, Panginoon, ang mga bagay-bagay na siya lamang mapapangyari, Panginoon. Kaya sa mga aming mga kasamahan na wala rito, Panginoon, amang Diyos, inyo silang ingatan, inyo silang pagpalain, bigyan ng kalakasan sa mga oras na ito. Kaya, Panginoon, ay kanilang malalawin po ang iyong salita. Kanila rin pong marinig ang iyong salita sa arumang paraan. Amang Diyos, ikaw may purihan na parangalan sa mga oras na ito. Ikaw ang masamba, Panginoon. At ito lang yung araw ni tinadhana mo na ikaw ang ibuburihin, sasambahin, parangalan. Panginoon, naniniwala at nananampalataya kami. Ano man ang lakas na ulan na ito, sa kabila ng lahat, Panginoon, pagpapala ibubuhos mo. Salamat, Panginoon. Ito po ang samot na langin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Yesus at magsabi ng lakas na amin. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Ang ating pong pag-aaralan ay ito po yung mga stand of faith. Wow. Yung fundamental truth that we stand. Our faith. Napag-aralan na po natin yung the scriptures inspired, the one true God, napag-aralan na po natin. Napag-aralan na rin po yung natin yung the deity of the Lord Jesus Christ. Ito po ngayon yung the fall of man. Yung the fall of man, kasi po dito bisa hindi po talaga nila alam bakit po tayo ay may mga kasalanan. At sasabihin pa nila sa mga filosofiya, bakit kasalanan ni tatay ko, kasalanan ko pa rin? Kasalanan mga ninuno, kasalanan ko pa rin? Alam niyo po, nasa Bible po yan. Kung tutuusin ang kasalanan ng mga unang lahi sa iyong linya, kapag hindi ka nagsisi, hindi mapuputol basta-basta yung sumpa na yon. Kaya yung kasalanan na nangyari po doon sa Garden of Eden ay hanggang sa wakas sa saling lahi, hanggat hindi tinatanggap ang Panginoong Hesus.
Ibinigay ng ating Panginoon Jesus ang kanyang buktong, ang Diyos, ang buktong na anak niya upang maputol ang sumpa na kasalanan na nangyari doon sa Garden of Eden. Naniniwala po tayo na ang fall of man, at tayo ay nasa Sunday school, tayo po'y magbasa. Pakibasa nga po yung Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ay, ano lang po. Ito na po na fall of man. Genesis chapter 1, 26 and 27. Genesis chapter 1, 26 and 27. Grabe, lakas. Nilalaman ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. Ang nagtindi, Sige po. at sila'y pinagpala niya ang sabi niya, magpakarami kayo at pagkain ninyo ang Diyos. Okay. Thank you po. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sarili, larawan ayon sa larawan ng Diyos. Siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila ay binasbasan ng Diyos at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo magpakaanakin at magpakarami. At kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon at sa ipapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Okay po, tapos sa chapter 2, chapter 2:17. Sabi po niya sa chapter 2:17, tatapos sa kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ng lalaki ay doon po lang sa 17. So, pinadhana ng Diyos doon sa punong kahoy na yun na huwag kakain. Naniniwala po tayo sa mga sitwasyon na yun, salita ng Diyos, sa paglabag ni Eva at Adan, sila'y nagkasala. Na yung pagkakasala na yon ay napunta na po hanggang sa atin. Napunta na po hanggang sa panahon ngayon. Grabe oh. Tapos sabi po sa Romans chapter 5, basahin natin Romans chapter 5. Ibasa po ang Romans chapter 5, 12 to 19. Ang kasalanan ay pumasok sa kalibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao at ang lahat ay nagkasala. Dati sa kalibutan na ang kasalanan natin tayo bigay ang kautusan. Ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Amen. So, malinaw po ito. Sabi ko po na malakas para marinig po natin. Kaya kung paano nasa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay sa pamagitan ng kasalanan. At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Yun. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moses. Kahit doon sa hindi nangakasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, ilamat na siyang anyo niyaong darating. Dadapot gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya sa pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lupa pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaki sa Jesu Kristo.
At ang kaloob ay hindi gaya na nangyari sa pamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa. Sa ipagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ika-aaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamagitan ng isa, luba pang magsisipaghari sa buhay ang nagsitanggap na nagkasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamagitan ng isa sa mga tuwid, bagay si Jesucristo. Kaya kung paano sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao ipagdurusa, kaya din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aring ganap ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagkalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Ito po ang pagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo na pinagdala upang tayo ay kanyang hambuhin. Sa isang kasalanan lang na mula kay Eva at Adan, lahat tayo naging makasalanan. Ngunit sa isang tao lamang na matuwid o kay katuwiran, na siya lang din ang ibinigay ang kanyang buhay, lahat ng tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay mawawapawalang sala. Walang maganda, naniniwala tayo sa ganong pananampalataya na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo'y babalik doon sa dati na parang walang kasalanan. Dahil sa pagkakasala ni Eva at Adan, nagkasala, nagkaroon ng mga kasalanan. Lahat, walang exempted. Ngunit sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, siya lamang walang iba. Siya lamang walang iba. Na ibinigay ng Diyos ay isang matuwid upang lahat tayo, lahat ng sa panahon natin tatanggap, aaliting Diyos, aaliting paghingi ng tawad sa ating Panginoong Jesucristo, at tayo'y mapapawalang sala. So yun po yung follow man. Tayo po yung pupunta doon sa kasunod po yung salvation of man. Kasunod na rin po siya. Sa Lucas chapter 24:47, sabi po niya sa 27, ang marami itungin sa Israel ang panahon ni Eliseo na propeta at sinumata nila hindi niinis kundi lamang sinaaman sa dalawa. Tama po yun. Lucas 24:47. Wala kasi yung mga sultan dahil sumisingit ko yung patalastas. Sa John 3:3 na lang po tayo para ang bilis mahaba po kasi John 3:3. Okay. One, yes. May isang lalaki sa mga Pariseo na nangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin na naparoon sa kaniya ng gabi at sa kaniya nagsabi, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagpuwag sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng maganda na iyong ginawa maliban na suma sa kaniya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kaniya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tayo ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Ito po yung isang start natin, yung ipanganak na muli. At tayuan po natin ito. Huwag po tayong lumihis. Bakit yung iba po, pag sinabi po, naging ka ba? Anong sagot? Hindi naman religion yan eh. Tama po. Pero hindi po sasabihin. Opo.
sa paliwanag, yun ang hindi religion. Pag kilala mo religion mo, born again Christian. Pero hindi po yung religion, pupunta ka na doon sa salvation, hindi man makakapagtikta sa religion. Hindi, ang Panginoon Jesus, yung relasyon sa Kanya. Kaya nag-start po tayo doon sa born again Christian. Tapos sabi nila, Christian din ako eh. Tama po kayo, yun po yung sabi niya, Christian kayo sabi niya. So, diderive po kayo doon sa pagtawag sa mga apostol kung kailan po sila tinawag na Kristiyano. Hindi po lahat ng tao makapag-claim na Kristiyano ka. Kaya lahat lamang na sumusunod sa ating Panginoon Jesus ang siyang tinawag na Kristiyano kung saan po yun. At ito na naman yung mga Kristiyano kasi sumusunod sila sa ating Panginoon Jesus. So yan po isang stand of faith po natin. Ano ang under scripture? Sa Romans 10:13-15. Romans chapter 10. Romans chapter 10. Thirteen to 15 po. Basahin ko po ng malakas. Sabagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga ligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisimpalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kinig na walang tagapangaral? At paano silang magsipangaral kung hindi sila mga siguro? Kaya nga nang nasusulat, anong pagkaganda ng mga paaniyaw, mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. At tapos, hindi sila lahat ay nakikinig ng masasayang balita sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? So tayo po ay naniniwala doon sa salita ng Diyos. Ito po yung mga aral patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi lahat na nagsisitawag, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Lahat lamang po na nasunod yung proseso na tumanggap sa ating Panginoong Isus na born again. Doon po magkakaroon ng umpisa na lahat ng pagtawag mo sa Panginoong Isus ay legit o genuine. Dahil yung totoong sinasamba mo ay nasa puso mo na tinanggap mo na siya. Oo. Kahit tumawag ka Panginoon, Panginoon, yan ay may karapatan ka na. Dahil nung tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, ay binigyan ka ng karapatan. Tawagin mo siya, Ama. Binigyan ka na niyang karapatan na tawagin siya na siya yung tatay mo, ama mo. At pagkakaroon ka na ng tunay na kaligtasan sapagkat tinanggap ko siya. So hindi lahat ng tao na sabi nila at naniniwala at nananampalataya kung wala po talagang pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo dito sa puso, sa buhay nila, ay walang kaligtasan. Kaya kung yung mga tumanggap na nga parang mahirap ang maligtas, no? Lalo pa kaya yung hindi po talaga tumanggap. No? Tayo lang mananampalataya, mahirap pang minsan maligtas dahil tayo nasa mundong ito. Minsan, ay nababalintuan pa tayo. Dahil dito sa mundo ito, marami pang sitwasyon na ating pinagdaraanan. No? Ito po gusto ko may mabanggit ulit. Paano nga silang magsisitawag sa verse 13? Doon sa hindi nila sinasampalatayanan. At paano sila magsisimusampalataya sa Kanya na hindi sila napakinggan? At paano sila mga kinig na walang pangalan? So hindi lahat po na natin grupo ay totoo mga maliligtas. At sila sabi naniniwala at nananampalataya sila, wala naman silang
narinig, napakinggan, napatungkol sa Kanya, tungkol sa ating Panginoong Yesus. Para bang narinig lang nila na ganito, pero walang nangaral sa kanila. Oo. Paano kang maniniwala at panampalataya? Hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Oo. Hindi naman sila nagiginig ng mga nangangaral patungkol sa Bible. Oo. Kaya, ang paniniwala natin, nananampalataya tayo, ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, ngunit sa pamamagitan sa ating pakikinig, sa pangangaral ng mga nangangaral, at pakikinig ng salita ng Diyos. Doon po tayo naniniwala. So, ang i-discuss ko lang po ay nakailan po ako, nakatatlo, nakadalawa. Yan. After salvation po, ito na po yung mga ordinance of the church. Mahaba po ito at masasama na po yung mga baptism. Dalawa po yung baptism dito po na babanggitin. Siguro po ito kasi di-discuss na rin po ni Pastor Jerry kasi dinidiscuss din po niya yung water baptism. Tuwing may water baptism, pinapaliwanag niya po. So mayroon na po tayong idea. So tayo mga mananampalataya, naniniwala po tayo sa water baptism. That is the ordinance of the church. Baptism in water. Ang pangalawang baptism po ay baptism in the Holy Ghost. Nag-i-stand po tayo in truth of belief. The baptism of the Holy Ghost. Yan. Ito po hindi po natin napapractice. Pero kailangan po dahil para maging effective ka sa paghayo, kailangan po kahit alam niyo po, na-experience ko po yung baptism of the Holy Ghost when I was attending the crusade, the Paul Yonggi-cho na Korean, the biggest church in Korea, in South Korea. Doon po sa Ultra. Doon po ako nag-umpisa. Then, sabi po nga ng pastor, practice always, yun po, tuloy-tuloy. Alam niyo po yung pagkakaiba nung hindi pa ako nakuha ng baptism of the Holy Ghost. Iba po yung una, yun po yung nag-baptize ka na. Kasi po, magiging effective ka. Wala ka nang kinakatakutan kahit saan ka pumunta. Ang mangaral ng salita ng Diyos. Kasi alam mo, the flame of the Holy Ghost is always there. Alam niyo po, hindi man nakikita. Sa bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo, pag ikaw ay anointed, and the Holy Spirit, alam mo na nasa iyo, sabihin, nag-a-activate sa iyo, dahil mayroon kang gustong gawin, mangaral ka. The flame of the Holy Ghost is there. The power of God, the power of the Lord is there. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Magiging negative, mawawala lahat ng negative sa heart mo. Sabihin negative, maiwawaksi mo lahat ang mga bagay ng negative sa heart mo, sa isip mo. Magiging effective ka sa pangangaral sa labas. Hindi lang sa loob, hindi sa labas. Meron akong kasamang pastor namin doon sa Kodate. Hindi siya pastor, kundi driver namin siya doon sa Compassion Ministry. Pero mainit siya, mainit siya. Ngayon, pastor na siya sa Quezon City sa isang church. Lahat ng lansangan, sa SM North, Edmond Saan, nag-evangelize siya. At natutuwa kami dahil nakikita namin yung kanyang active. Yung mga pastor, lahat ng mga namin sa church na namomonitor siya. So, nasa ibang church siya. So, evangelist, tawag na sa kanya, evangelist. Di ko na po banggitin. At kilala niya yung sarili niya. Na siya po ay nangangaral sa bus, sa lahat. So, nakitaan ko siya noon nung kami magkasama. Driver na siya nag-aantid, sumusundo sa mga student children. At pag nagsalita ko siya, talagang powerful. At nakita ko noon talagang may gamit siya kay Lord. Ngayon, ginagamit na siya.
powerfully. Uh, Alam niyo po ba, gusto ko lang kayong tanongin, nababagabag pa ba kayo sa mga alalahanin niyo sa araw-araw sa buhay kapag nasa mundo kayo? Dati po, nababagabag po ako. Alam niyo po, kung sinasabi ko lagi, the final work sa huling gawain mo dito sa lupa ay ang mag-service sa Panginoon. Wala kang ibang gagawin. Nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Pero tayo ay patumpik-tumpik pa. Para bang mas maraming binibigay ang pagsubok ng Diablo, nakapokus tayo sa mga problema, pagsubok. Minsan mga lahat ko ng kapatiran kung minsan, tayo nagkakaroon tayo ng mga problema. Natutuwa ang Diablo. Dapat po tayo, ang isipin po natin kung paano tayo mag-evangelize, makashare ng gospel, makashare ng word of God outside. At yun po talaga our final destination sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagsiserve sa Panginoon. Wala pong iba. So, huwag tayo masyadong ma-focus sa ating mga sarili. Hallelujah. So, yun lang po. Next na lang po sa susunod ay the baptism of the Holy Ghost. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos sa mga pangyarihan, salamat po Ama sa mga oras na ito, sa aming mga pinagpubulay-bulayan. Ikaw, Panginoon, ang siyang naming may taas. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay po ang iyong mga salita, siyang aming pinapangaral at inaaral. Ang mga salita mo, Panginoon, na hindi maglalaho. Ang mga salita mo, Panginoon, na hindi magbabago. Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi rin nagbabago noon, ngayon magpakailanman. Panginoon, basbasan mo, Panginoon, ang CCMC, lahat ng manggagawa, lahat, Panginoon, mga members, basbasan mo sila, Panginoon. Lord, anoint their lips, anoint them, Father God, their families, Lord, Father God. Let the Holy Spirit manifest upon their lives. Dwell upon them, O Lord, Father God. Father God, thank you, Lord, anumang pagsubok sa aming buhay na dinaranas namin sa panahon ngayon. Lord, we will not dwell in our problems. We will not dwell in our situation, Father God, but we will dwell in the presence of the Holy Ghost, in the presence of you, Father God, so that, Lord, magagamit mo kami, Panginoon, effectively, Father God. Magagamit mo kami mightily, Lord, Father God. Father, thank you, Lord, Father God. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In this we pray, in Jesus' name. Amen and amen. 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 Maraming salamat po sa message. Darako na po tayo sa testimony and thanksgiving. Sino pong may mga pasasalamat sa ating Diyos? Amen. Nagpapasalamat ako kasi iniingatan ako nila sa pag-aaral, Amen. hindi ako napabayaan. Lord, Saka sa buwan ng wika, yung nandun sa may teacher, kakanta ba lang kami, tapos meeting kami, nagkas ba kami. Ang pinili kong makanta, dalawa lang kami. Tatlo sana kasi yung babae, maos na. Maos yung bote. Buti, nung practice ko sa minus one, ayun, nakakuha ko ito. Amen. Tapos ako kasi buwan ng wika, dalawa lang kami. Tapos, ano lang, kung meron nun, papakita ko na yung list sa Wikipedia yata yun. Sana hindi ako nasipunado. Yun lang yung Islam ko kayo, yung nagkakalahan. Amen. Hindi natin kailangan. Sana dumami pa ngayon kasi content tayo eh. Amen. Amen. So, sino ba po ang may pasasalamat? Salamat. Kala ko masalamat na siya eh.
Praise God. Magandang umaga sa ating lahat. Ako rin nagpupurit, nagpapasalamat sa buhay natin ng Diyos. Amen. Dahil napakabuti ni Lord sa buhay natin. Ang pag-iingat niya lang, ang kalakasan lagi ng pangangatawan na pinagkaloob niya sa atin na napakalaking biyaya. Amen. At dito, nasubok yung ating pananampalataya sa ulan. Sinubok ko tayo ni Lord kung sa ulan pa, hindi tayo makapag-torit, makapagpasalamat sa Kanya. Ngunit tayo na nandito, itagumpay tayo na nalagpasan natin yung pagsubok na binigay ni Lord. Nandito tayo upang purihin at pasalamatan siya. Papasalamat din ako na sa mga biyaya na ipinagkaloob ni Lord, sa mga anak ko. Sa sunod taon daw, uwi yung anak ko magbabakasyon ata siya. Kukunin niya ata yung asawa niya. Magbabakasyon din siya ng February. Kaya sabi ko, napakabuti ni Lord. Amen. Pwede na raw siyang umuwi. O, kukunin niya yung ano niya. Sana daw, makakomplito na yung papel ng asawa niya. Kaya napakabuti ni Lord sa buhay ng mga anak ko. Dahil sa paglilingkod natin ng may katapatan, Amen. yung mga anak natin kasama yan ang pinibless ni Lord. Amen? Kaya huwag tayong mag-alala sa mga buhay. Kaya sabi ko sa asawa ko, kung nung maliliit na karaos tayo, ngayon matanda na tayo, wala tayong anak na bayan na natin kay Lord yan. Tingnan mo nga, ilang beses pa tayo kumain sa isang araw. May merinda, may tanghalian, may merinda pa. Amen. O, kaya sabi niya, lagi na lang tayo kumakain. Sabi ko, ay, pasalamat ka kay Lord. Biyaya ni Lord yan. Dahil ang iba ngayon, naghihirap. Wala makain. Kaya, yun ang ganti ni Lord, ang blessing ni Lord sa atin. Pag tayo ay laging tapat kay Lord, kahit sa anong pagsubok, unahin natin siya. Kahit may problema tayo, na matindi, unahin lang natin siya. Si Lord na ang bahala sa lahat. Dahil kung mag-alala ka, wala ka rin naman magawa. Amen? Si Lord lang talaga ang mayroon magagawa para sa atin. Kaya, sa kahit anong problema sa buhay natin, pagsubok, unahin natin si Lord upang ang lahat na yun ay mapagtagumpayan natin. To God be the glory sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Wow. Amen. Papasalamat din ako kay Lord dahil noong Monday ay nakahayo tayo para mangaral dyan. So, maraming nakinig din. Marami namang nakinig at pinag-pray ko nga na pumunta sila ngayon. Kaya kaso, maaaring hadlangan sila ng ulan. No? At meron tayong kapitbahay yan dyan, Christian din siya, bagong lipat. Hindi lang natin napala. Pagka-church daw sama sila ngayon, hindi ko alam ba't di natuloy. Baka nahiya pa. Kasi karating lang nila nung Sunday. Papalo up ko pa rin. Bisaya din. Noong 2017 sila naging Kristiyano, yung babae. At 5 yung anak niya. Mga dalagita. Yung isa gusto mag-drums. Kaya sabi ko kay JJ, turuan siya. Kaya edad ni JJ yung pinatilyo. Kaya maaaring nga isa ngayon, hindi pa sila lumapit baka. Napalog ko sana kanina. Kaya lang, hindi ko muna binigla. Pero gusto daw nila mag-church dito kasi Christian na yung babae. Salamat sa Diyos dahil masaya ako na tuwing mayroon tayong magawa para sa Panginoon, masaya sa puso eh. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa mga nagsuporta sa prayer at sa financial. May mga natira pa tayong maraming kape dyan. Hindi na ubos yung kape. Yung pandesal tama lang. Kaya sabi ko kay Mrs. Sa Monday naman, uulit tayo. Sabi niya, di, pahinga muna tayo. Kaya nga bukas kaso maulan. Kaya sabi ko, masarap iba po ang pakiramdam kapag mayroon kang nagawa para kay Lord. Grabing experience yun, napakasaya. Papasalamat din ako sa ating lahat na tulad niya sinabi ni Sister Marilo, kahit maulan, meron pa rin iilang pumunta. Ayan, yung nabaro ko sa pamilya, hindi natinag kahit umuulan. Malayo mo isa, taga-tagig pa ng ulan. Ako nakarating dito. Praise the Lord. Kaya salamat sa lahat ng biyaya ni Lord, sa aking pamilya.
sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Salamat sa Kanya. Amen. Wala na po bang magpapasalamat? Amen. Ako din po magpasalamat ako sa ating Diyos na buhay. Napakabuti po ni Lord sa buhay namin, sa ating sa bawat isa. Kasi po, wala po sa plano yung pagpunta po namin dito. Biglaan lang po biglaan lang po. Kasi po, inisip ko si Sister din walang magpapa. So, ayun po sabi ko, pumunta na po, biyahe kami kahit hindi maganda yung panahon, para masuportahan ang CCMC. Kasi kahit to Sunday po ako, hindi nakapunta po dito, tuloy pa din po yung ministry ko po sa dating church sa LUJ. Kasi po, sinuportahan ko po sila doon, kasi kulang din po sila doon ng music. So, ganun po si Lord. Basta kung ano po yung bigay ni Lord sa atin ng mga talento, ipagamit po natin para sa Kanya. Amen. Nagpapasalamat din po ako kay Lord sa mga biyaya ni Lord na binigay sa amin, sa bawat sa aming pamilya, sa pag-iingat, na wala kaming mga sakit, tsaka iningatan din po yung aking asawa na nasa Baguio. Maraming salamat kay Lord. Amen. Yun lang po. Dadako na po tayo sa message po kay Pastor Jerry. Yung tawagan po. Dinig po ba dyan kahit bumuhos ang ulang dinig pa rin? Wala yata si Mr. Mo, Sister Lisa. Ay, ganon? Oo, uso ngayon yung trangkaso. Kasi maulan. Sige po. Tayo po muna ay umawit. Aniyahan muli natin ang presensya ng ating Diyos sa banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in the strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered old soul. Lord, let thy sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in the strength and thy power. Come in thy own gentle way. Pakinggan po natin yung salita ng Panginoon na ating babasahin. Isang verse lang po ito sa aklat ni Judas o ni Jude. Pakinggan niyo po yung babasahin natin. It is about faith. Jude 1, verse 3. Sabi po dito, mga minamahal, ang gusto kong isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit, napilitan akong ang isulat sa inyo ay isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal.
Amen. Father God in heaven, dakilang Diyos kabuhay, kami ay lumalapit sa oras na ito. Dakilang Diyos, salamat sa Santong Espiritu o Banal na Espiritu na siyang gabay namin ngayon. Salamat sa kanyang connection sa aming mga espiritu na patuloy dumadaloy ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Dakilang Diyos, salamat po na kayo ang gabay namin ngayon. Bigyan mo po kami ng pangunawa at ang mga salita mo maliwanag na aming maunawaan. Pagpalain mo ang pakikinig, maging ang iyong abang tagapagsalita. Ikaw ang may taas, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Isang palakpak na mataas para sa Diyos sa buhay. Dami natin, ano? The Lord. Oo. Yan yung mga angkop sa ating mensahe ng Diyos ngayon. Kung bakit tayo madami ngayon. Bakit tayo nandito? Ano po yung pamagat niyan, Pastor? Yung pamagat natin, why we need to fight our faith. Ang ating pamagat yan, fight your faith. Yun po yung pamagat. Yan, ano na yan, yung puntos na. Puntos na. Fight your faith. Fight for your faith. Ang pamagat, fight for your faith. Lumaban para sa iyong pananampalataya. Amen. Ayan, ang buhay mananampalataya, buhay Kristiyano, ay marami tayong definition dyan at mindset natin, at kadalasan ng Kristiyano, ay ako'y Kristiyano, ligtas na ako. Tama naman yun, amen. Amen po, tama naman, mindset natin, ligtas na po tayo. Tama naman po yun. At lahat ng gabay ng Diyos dahil Kristiyano ako ay nasa akin, tama yon. Pero dapat alam mo na bilang Kristiyano ay dapat alam mong nasa daigdig ka ng pakikipaglaban. Amen? Nasa inyo po ba ang kaisipan niya na ako ay nasa daigdig ng pakikipaglaban as a soldier of God? Amen. Dapat ganoon. Ang isang Kristiyano, hindi lang po ngalang Kristiyano, kundi nasa loob ka ng digmaan. Yung labanan, digmaan, gera, ika nga. Maraming tawag dyan, di ba? Digmaan, labanan, gera, battles English, no? Yan yung buhay Kristiyano. Nandun ka sa daigdig ng labanan. Dapat nasa atin nyo. Kasi, alam nyo po ako, 23 years na akong Christian. Hindi naman siguro na-preach na rin nila ito. Pero ngayon ko lang na-preach yata ito madalas o na ilang beses na. Pero bihira ko ako makarinig ng ganitong preaching na ikaw isang Kristiyano ay isang mandirigma at nasa loob ka nasa daigdig ka ng digmaan. Na dapat ang isang Kristiyano handang lumaban, handang ipaglaban ang kanyang pananampalataya. Kaya naman ang ibang Kristiyano hindi nakarinig ng ganitong preaching or topic ay paisi-isi yung buhay. Aala nila ganun-ganun yung pagiging Kristiyano, tumanggap na, ligtas na, tapos na. Mag-church lang, tapos na. Hindi po. Ang pagiging Kristiyano is battles. Every day, every hours, every moment may battles. May labanan. At yan ho, ang battles dyan nagsisimula sa ating isipan. Kung ano niisip mo, yun ang maging action mo. Tama ba? Kaya dito nagbabattle simula sa isip in our heart. Dalawa po, may connection kasi
Puso at isip may connection po yan May battle, dyan na nagsimula ang battle sa mind, sa heart and mind. Kapag iniisip mo, negative din yung sasabihin mo, negative din yung susunod yung katawan mo, susunod yung gagawin mo. Tama ba? For example, nag-isip ka, parang wala akong gana mag-church ngayon. Sa isip mo yon, parang nabuboring ako mag-church ngayon. So, magdahilan mo na kay pastor. Ganito muna, mag-isip ako ng dahilan. Yan. Yan na yun. Battle yun. Hindi mo na ipaglabang yung faith mo. Tama ba? Hindi mo na ipaglaban. Nagsimula yun sa isip, sa nararamdaman. Kaya dapat, kung dumating yung point na gano'n yung sitwasyon mo, parang matamlay ako, parang wala ko sa mood, magsimba pa rin ako. Ipaglaban ko yung faith ko kasi gawa ito ng kaaway. Kasi ayaw niya ako na ilumago, ayaw niya marinig yung mensahe bago ngayon para sa ikalulusog ko. At dadalaw ko kahit masamang panahon. Hello? Ganun yung battle. Ngayon, hindi mo ipinaglalaban yung faith mo, unti-unti kang nadadown at yung faith mo unti-unting nawawala. Para naman doon sa mga gustong pumasok sa mga relationship. Si Judilyn, dalaga pa. Pero ang mga binatilyo ito, si JJ lang. Pag pumasok ka ng relationship, dalaga ka o binata, battle yan. Yung iba po, alam nilang unbeliever, yung nangligaw, pwede na to, baka tumanda akong single bahala na. Hindi nila na ipaglaban yung faith nila. May mga ganun sitwasyon, mayaman to, mapira, aral, tapos engineer ito. Kahit unbeliever, pwede ito. Mayaman ang mga magulang nito. Hello. Hindi nila iniisip yung faith niya, maaaring maepektuhan dahil sa unbeliever na yung asawahin niya. Hindi bali, basta may asinso kami dito. Engineer maganda buhay Mga magulang nito, magagandang katayuan, daming sasakyan. Hindi mo ipinaglalaban yung faith mo. Isang araw, halimbawa, nagpakasal na. Doon na yung battle lalo. Higpita ka na ng lalaki o babae. Ano ba? Pagsimba tayo, doon ka, Christian ako ako doon paano yan? Hindi, sumama ka mo sa akin. Sabi nung lalaki, hindi unbeliever, yari ka. Hila-hila ka ngayon sa ilong, saan siya pumunta. Mayaman kayo, pero faith mo bagsak. Dadalhin ka sa mga simbahang pagano. Ano yung pagano? Puno ng Diyos-Diyosan. Doon kayo magcha-church. Yung faith mo ba nandyan pa? Wala na bagsak. Bakit? Nadala ka sa maling faith. Mga pagans believe. Hindi mo na ipagtanggol ang faith mo. Hindi, bali tumanda akong single, basta ang faith ko hindi maging kapalit dyan sa mga taong yan. Yung iba takot Naku, tumanda na ako. Wala pa nanigaw na Christian. Paano to? Akala na kung anong relihiyon to. Siya ang dadalhin ko sa Panginoon. Ang tanong, madadala mo ba? Sana, madadala mo. Meron namang iba niya nadala pero karamihan po, malaking epekto sa faith nila. Mga unbelievers people. Alam niyo po yung mga nangliligaw, mababait lang yan. Kasi nangligaw pa. Pag ikaw ay maanak ka na, kawawa ka. Lalo pag hindi Kristiyano yan. Napakalaking biyaya sa battle pa lang, sa isip pa lang, sa plano mo. Yung faith mo, hindi mo maitaya. Hindi mo hayaang babagsak yung faith mo dahil sa desisyon mo. Hello? Amen? Maraming battle. Na every moment, every second, may battle. Kahit sa pagkain, alam niyo ba may battle sa pagkain? Ang sarap kumain ng karne ngayon. Ang sarap ng litson kumain. Ngayon, alam mo makasama sa'yo dahil sa gusto mo, bilihin mo. Hindi mo alam, unti-unti ka nang malapit ka nang tawagin ni doktor dahil sa kinakain mo.
Dapat may battle yan. Ako, gusto kong kainin yan, pero bibili ko yung alam kong kahit hindi ko paborito, pero masustansya. Amen? Kasi kahit mayroon kang milyon dyan na pera sa bahay, sa bangko, ilang dala mo lang sa ospital, ilang linggo mo lang doon, ubos ang milyon na yun. May battle. Every decision, mayroong battle. Dapat, ito pa, maapektuhan ng faith mo eh. Kapag ikaw ang physical mo ay masakit, tama ba? Pag masakit ka, makakapag-church ka ba? Kapag may sakitin ka, makahayo ka ba? Nakahiga ka lang, kaupo ka na lang. Kasi, doon pa lang sa pagkain, sa battle, sa kalusugan ng aspito, hindi ka lumaban. Hindi mo iniisip yung faith mo. Lahat apektado ng faith. Dapat yung faith laging naroon. Battle lagi. Amen. Dapat lagi mong ipinuntan kung masama ang panahon, ang lakas ng ulan. Lulusog kami. O diba, kanina, taas ng tubig dyan, nandiyan, dumarating yung mga kapatid natin. Yung lumalaban. Aba, kunting ambon. Naku, magtsada mo kay Pastor, maambon. Alam niyo po, kapag ginusto mo talaga, maraming paraan. Hello, bahay, baka may tricycle kayo, pupunta kami church. Mahalaga itong araw na ito, ipaglaban namin yung faith namin kayo sa Panginoon. Kailangan mailaban namin faith. Kunting hadlang lang ng kaaway, hindi na naipaglaban yung pananampalataya. Kaya maraming Kristiyanong nung una ay makaka-blessing na minsan nauna sa gawain, minsan meron pa nga sa akin, pinipilit ako mag-Bible sa bahay. Mag-prayer meeting tayo, may bahay pa ng prayer meeting. Pinilit ako mag-prayer meeting. Sabi ko, ipagpaliban mo natin kasi nagtagas yung tubig. Ito, gagawin ko yung tubo. Hindi, namilit talaga siya. Ngayon, wala na. Ayun, trabaho na tupag kahit linggo. Kaya po, kapag ang pananampalataya ng isang tao hindi mo yung ipinaglaban, isang araw nagapak yan. Ako po, marami po ako nakasabayan ng mga mananampalataya. Ngayon po, siguro halimbawa 20 sila, ang nabalitaan ko na nagpatuloy 5 sa 20. Matatanda pa sa akin yun sa pananampalataya. Sila pa yung nagturo sa akin sa Sunday school, pero ngayon, wala na sila sa Panginoon. Hello? Kasi hindi nila tinignan. Fight for your faith. Ipaglaban mo lagi yung faith mo. Huwag mo hayaan na yung pananampalataya mo ay itaob ng sinuman. Ng salapi. Ito, faith ito po, battles to ha. Pag ikaw naghanap ka ng trabaho at may pasok linggo, anong battle mo doon? Ipiliin mo ba yung may linggo, malaki sahod, o walang linggo, maliit ang sahod? Hindi bali na lang. Kahit maliit ang sahod to, ang mahalaga yung linggo ko, mailagay ko sa Panginoon, maibigay ko sa Panginoon. About faith mo yan, kapatid. Ngayon, pinili mo yung linggo kasi malaking pira, unti-unting lalamig ang iyong pananampalataya isang araw backslide. Wala ka ng connection nun. Diba? Kung gumagawa ka ng paraan. Paano yung mga gwardya? Pwede silang gumawa ng paraan para mag-feed sila. Kasi ang gwardya, walang linggo-linggo minsan, walang ng linggo yung iba. Abay, gumawa sila pa. Katulad natin, meron tayong YouTube. Itong mga preaching natin, pinapasok natin sa YouTube. Doon sila, pinapasa natin sa GC, panoorin nila. Yung hindi nakapag-church, manood. Para ma-feed ang pananampalataya, manatiling buhay at malusog. Tama ba? Ang pananampalataya, kapatid, ay katulad din yan ng halaman dapat dinidilig. Kapag yan hindi nadilig ng Word of God, unti-unti po yung tatamlay at yan ay tuluyang mamamatay. At kapag namatay, kapag nawala ang pananampalataya mo, huwag mong sabihin ligtas ka pa rin. Kasi ang salvation po ay bunga po yan ng faith mo. Kung nawala yung faith, huwag mo sabihin ligtas ka pa rin, wala ka ng faith eh. Amen? Kaya po, fight for your faith. Lumaban ka para sa iyong pananampalataya. Ako, sinilaw ako, bago pa ako, 2 years pa na ako sa Panginoon.
Merong nagsabi sa akin ng isang manager ng kumpanya, ay kuya, meron kaming marmol dito, pakitabi mo naman. Sabi ko, ay, kailan po? Sabi niya, bukas sana. Sabi ko, ay ma'am, linggo bukas. Sabi niya, pwede naman na. Sabi ko, ma'am, araw sa Panginoon yun. Hindi ko pwedeng pagpaliban yun, pagsamba ko sa Diyos. Bago pa ako noon, 2 years. Sabi niya, wala pa yata akong 2 years noon. 1 taon pa lang siguro. Sabi, ano ba religion mo? Sabi ko, Christian po ako. Christian po na, ganun ba? Di ko mamaya, extrahan ko. Di ginawa ko na siguro 1 oras kalahati. Binigyan ko 700. Eh, 700 nung panahon na, malaki nito. Year 2001, ganyan. 2003, ganun. Malaki ng 700, ilang oras ko lang ginawa. Eh, di nagkapira ako, binless pa ako ni Lord. Pag nakita ni Lord na ipinaglalaban mo siya, hindi mahirap ang biyaya sa buhay. Kapatid, alala, bawat challenge sa buhay mo may reward ng Diyos. Kapag naipanalo mo siya. Pero kung laging talunan ka, hindi mo pinili yung about faith mo, tungkol kay God, kapakanan ni Lord, ay alam niyo po yung sinasabi ng seek ye first, the kingdom of God, hindi po yan tumutukoy lamang sa Sunday. Na unahin natin si Lord magsimba, hindi po yung seek ye first of God, ibig sabihin, malawak pong sakop niyan. Ibig sabihin niya, every decision mo, seek ye first. Unahin mo, isang guni kay Lord, tama ba yung gagawin mo? Tama ba yung decision mo? Hindi yung seek ye first, hindi yung linggo lang. Hindi lang linggo yun. Bawat desisyon mong ginagawa sa maghapon, ito ba hindi ba makaepekto ito sa aking pananampalataya? Amen? Hindi ba ito makaepekto sa aking pananampalataya yung desisyon ko? Dapat laging ganon. Yung tinatawag seek, sinisik mo muna si Lord sa buhay mo. Kasi pag mali ang desisyon mo, maapektuhan ang faith mo, isang araw lang unbeliever ang balik mo. Backslide ka. Bakit? Mali yung desisyon mo. Hindi ka hindi mo ipinaglaban ang faith mo. Alam niyo po ako, marami akong battles. Minsan sa loob ng bahay, battles ko. May time na nagsasabi ako, ayaw ko na yata, bitawan ko na yata kaya ito. Ano kaya? Nag-iisip ako ng iba kapag nandun ako sa battle. Hanggang ang final decision ko, maglingkod ako sa iyo, Lord, hanggang kamatayan at anumang sitwasyon. Ikaw ang pipiliin mo, mawala na silang lahat. Yun battle yan. Amen? Battle. Nagsimula sa isip, sa puso, sa isip yung battle. Eh ngayon, kung hindi mo isilang-alang yung pananampalataya mo doon sa desisyon mong battle na yan, baliwala sa yung faith mo, ayun, makikatulad tayo sa iba, pagkalagala, maghapon, nasa lansangan, nasa yung iba, pasyal dito, pasyal doon, dito, trabaho doon, walang panahon kay Lord. Yan yung mga bagsak ang spiritual life nila. Hello? Papahayag ka ba na ganun? Yung iba, okay lang, pastor, na ako ay ganito, malaga, dami naman akong pera. Kayo, nagsisimba kayo, wala kayong pera. Hello? May pera ka nga, mayaman ka nga, bagsak naman yung spiritual mo. Ano yan? Isang araw gugulatin ka ng impyerno. Mamamatay ka, magugulat ka. Tandaan natin ang kamatayan, walang oras na pinipili yan. Hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo sa sunod araw, sunod buwan. Sino nakakalam sa atin? Buhay pa tayo. Kahit malusog ka. Ang Diyos lang. Hindi mo pwede pagmalaki ang material na bagay. Alam niyo po yung faith ang number 1 pahalagahan mo. Ipaglaban mo ang faith na yan. Kunting negatibo, ayaw mo lang dumalo. Talo ka. Hello. Tuwing may battle, tuwing may labanan, apektado yung faith mo. At pinipili mo lagi, matalo, wala. Nga. Hindi ka lalago, hindi ka magamit ng Panginoon. Ayan. So sabi niyo po bakit kailangan po ipaglaban ang faith? Dahil meron ho tayong kaaway na dapat nilalabanan. Aba, saan ka makita na may labanan? Wala ka naman palang kaaway. Meron. Ang sabi ng John 10,
Verse 10, ang sabi doon, bababa rito ang magnanakaw upang magnakaw at pumatay at magwasak. Sino yon? Ang kaaway ng Diyos. Sa sandaling tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kakampi ka na niya. At kapag kakampi mo na si Jesus, ang kaaway mo ngayon, si Satanas sa dati mong best friend. Hindi ka tantan-tanan nun para bumalik sa kanya. Si Satanas, maraming paraan yan para bumagsak ka. Hello, maraming susubuin ng tao, maraming susubuin mga ngaral, para i-twist yung tama mong faith. Katulad, yung aklat ni John, pag binasa mo yan, about yan sa mga false teacher, mga bulaan guro. May kinalaman yan eh. Kapag ikaw ay, paano kung na-encounter mo, mga bulaan pala yan. Eh kung ngayon ikaw ay mahina ang faith mo, sasama ka sa bulaan. Tama ba? Nalala ko si, sa Taguig, nalala mo si Sister Amy ba yun? Amy? Sa taas banda, sa 5. Very active siya. Eh, pinatuloy niya sa bahay ng mga Mormons. Tala siya. Eh, mga Mormons, mga pugi yan. Mga Amerikano yung iba. Siguro, pugian siya. Ang ganda naman. Nadala. Mormons sila. Eh, alam niyo ba ang Mormons? May sariling Bible. Doon pa lang, baksak na. Pag gumawa ka ng ibang sulat ng Diyos, sabihin mo sa Diyos, gumawa ka, labag na sa Diyos yun. Ito lang daw, hindi na dapat dagdagan ito. Sila gumawa ng sarili aklat. Eh dahil mga gandang lalaki, mukhang anghel mga yan. Yung iba negro, yung iba naman Pinoy. Pero yung iba, karamihan, mga gwapo yan. Grabe yan, ang forma niyan. Meron pa yung necktie, meron pa yung nadala. Eh ngayon, kung ikaw mahina sa pananampalatayang Kristiyano, dala ka ng mga bulaang teacher. Marami, magagaling yan. Naku, ang galing sa Bible ng mga yan. Sa Mormon, si Kristo'y tao din. Pag tao si Kristo, hindi Diyos nagkatawang tao, at yan iyakap mo, nasa maling faith ka na. Si Christ po, hindi siya tao. Siya ay nagkatawang taong Diyos sa panahon na yun. Ngayon siya ay yung dating niyang kalagayan, yung nature niya nung dito sa lupa, 100% man, 100% God. Pero nung namatay yung physical niya, iniwan niya yung physical, God na siya until now. 100% God. Yung panahon niya, nagkatawang tao siya. Eh ngayon, maraming kumakalat na teaching na yun. Si Christ ay propeta, lingkod ng Diyos, tao lang. Maging Diyos ka pa. Doon sa Mormons, ang katuruan mo, maging Diyos ka pag namatay. At pwede sa kanilang mag-asawa ng marami. Kita nyo? Aaral sa ating Kristyanismo, isa lang. Sa kanila pwede marami. Yo. Yan, kita mo. Kung wala kang alam sa Bible, hindi mo maipaglaban yung faith mo na laka. Kaya mga kapatid, yung pong faith for your fight for your faith, lumaban sa pananampalataya, dapat taglay mo yan palagi. Kung gusto mo na hangganan ng buhay mo ay langit, ipaglaban mo palagi. Ang sabi ng Ephesians 6:10-18, isuot ang baluting kaloob ng Diyos. Baluti, ibig sabihin, doon iniisa-isa nyo, kilang baluti yun. Yung pagiging righteous, lagi kang matuwid, yung faith mo, nandun lagi nakasinter kay Jesus. Marami po yung pag iniisa-isa mo, ano yung suot mo. Yung helmet ng kaligtasan, dapat yung ating mindset, lagi nating binabantayan yan, na hindi inililigaw ng kaaway. Kasi ang iyong lahat ng gagawin mo, lahat ng desisyon mo galing sa isip eh. Kung ang nilagay ng Diablo sa isip mo yung mali, at sinakayunan mo, i-apply mo sa sarili mong mali. Tama ba? At hindi mo alam, hindi mo na mamalayan, yung pananampalataya mo naapektuhan na. Tama ba? Ganun po yan mga kapatid. Ngayon kung hindi ka aware sa pakikipaglaban sa pananampalataya, naku, isang araw, maniwala kayo mga kapatid, isang araw, mawawala ka sa
Kasi iba, hindi mo pinaglaban ang faith. Yung iba po, ang liit lang tingin ng sa pananampalataya, ang liit lang. Optional. Basta makasimba na. Hindi nila pinalagan yung pananampalataya. Dapat ipinaglalaban nila sa bawat desisyon ng kanilang ginagawa. Amen ba? Isuot ang lahat ng baluting kalooban nyo na sa Ephesians 6:10 to 18. Number 3, manatiling tapat sa Diyos. Hello. Manatiling tapat sa Diyos, yun yung isang bagay na nakipaglaban ka sa sitwasyon, pero yung katapatan mo, pinipili mo pa rin si Lord ang mo. Sa Santiago 1:12, pakinggan nyo. Kasi dumarating ang panahon na sinusubukan tayo sa faith natin para tumibay ka. At ang problema naman ng iba, imbis tumibay, bumagsak. Kasi hindi natili tapat sa Diyos. Na dapat pagdating mo ng sitwasyon, sa pakikipaglaban, manatili kang tapat sa Diyos. Sa 1:12 ng Santiago, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. There is a reward. May reward po kapag ikaw ay nanatiling tapat sa Diyos sa kabila ng iyong mga pagsubok na kinakaharap. Tapat ka pa rin sa Diyos. Maglilingkod ka pa rin. Amen? Yun yung sinasabi ng Bible na kapag may battle sa buhay, dapat tapat ka sa Diyos. Huwag kang gagawa ng kasalanan. For example, gutom ang buhay mo. Halimbawa, financial, sinubukan ka, wala kang makain. Ayaw ng Diyos na mantaya, ayaw ng Diyos magnakaw. Paano kung gutom ka na? Pagsubok sa'yo. May pagkakataong pwedeng nakawin isang bagay. Anong gagawin mo? Pipiliin mo si Lord. Kahit gutom ako, mamatay ako siguro, hindi ko na nakawin yan. Pinili mo. Yun yung battle Battle yun Minsan, gutom tayo, pamilya natin kulang sa financial. Anong gagawin mo pagdating ng Sunday? Extra ako pag Sunday, bahala na yung simba. Ganun marami yan. Araw ng simba, nasuhulan. Hindi mo na-pass kasi may kontrata ako ngayon Hindi na ipaglaban yung pananampalatayang meron sila. Kaya ang kanilang pananampalataya ay hungkag. Kunting challenge ng kaaway, nadadala. Amen? Kung ikaw isang pastor, ang daming pastor bumabagsak, babae. Bahagi sa Bible, ang daming lalaki na bumagsak sa babae. Si Adam bumagsak sa babae. Si David bumagsak sa babae. Si Solomon sa babae. Si Samson sa babae. Hello? Kung pastor ka, may nanunuksol sa'yo, tapat ka ba sa Diyos? Tapat ka ba sa Diyos? Pipiliin mo ba si Lord? Ngayon wala naman nakita Kahit ang believer to, pwede na to. Kaya, hindi. May mga rason na agad na papasok. Kaya maraming mga lingkod ng Diyos nahuhulog sa pakikiapid at pangangalog niya. Bakit? Hindi tapat Pagdating ng battle, pinainan ni Satanas, bigay agad. Meron akong kaklase sa LTI babae. Nag-aaral ako sa LTI, yung pag-aaralan nyo ngayong next week. Yan, nag-aaral ako. Sabi niya, alam mo ba, ang patutuko, meron akong yung pastor namin, muntik akong ma-rape. Ha? Muntik daw siya ma-rape ng pastor. Would you imagine, pastor yun, nagmuntik daw siya ma-rape. Bigla daw siya sinunggaban, buti umano daw siya, tumakbo. Paano kung ganon? Abay, manatili kang tapat sa Diyos. Kayo nandito ngayon, may mga asawa kayo. Pag may battle, piliin niyo si Lord. Amen. Wala yung asawa niyo, liba na sa abroad, magtiis ka. Huwag yung makita ka na papatulan mo kasi wala dyan si Mr., wala dyan si Mrs. Battle yan malaking battle yan. May pangailangan tayo. Physically
Maraming nasisira ang buhay mananampalataya dahil pagdating ng battle o labanan ng spiritual battle, bagsak agad. Hello. Aba, kung kita mo, alam niyo po ako, minsan may nagpaparamdam sa akin sa Facebook. Nagkikipag-friend. Hindi kulang na lang, mangligaw. Ano pa naman to? May mga edad na rin. So, hindi ko, hindi ba niya alam, pastor ako? Bakit ganito yung paramdam nito? Ginagamit ito ni Tanim. Aba, sinuksaya ko ng word of God. Eh kung ako'y mahina, i-entertain ko yon. And then, pag, di, naka-extra. Diba? Ganun yung iba. Dapat, tapat tayo, may nakakita man o wala, pagdating ng labanan, huwag mong ibaksak ang faith mo dahil lang sa gusto mo, dahil lang sa laman mo, ibabaksak mo yung faith mo. Hindi dapat maging matibay sa pakikipaglaban. Manatiling tapat sa Diyos. Sabi ng Matthew 10:22, ang manatili hanggang wakas o manatiling tapat ay siyang maliligtas. Eh kung ang pananampalataya mo hindi manatili, huwag mong sabihin ligtas ka pa rin, wala ka ng faith eh. Ay, napakarami ngayon mga kapatid. Eh pinagpalit nila yung pananampalataya sa relasyon. Ang dami po yan. Nakakalungkot. Bakit pamilya nila nasira? Dahil sa relasyon. Yung iba dahil mapira yung karelasyon, hiwalay. Nakakalungkot po. Sabi ko, alam niyo po yung prinsipyo ko sa buhay na ito, hindi bali magdildil kami ng asin. Ang mahalaga buo kayong pamilya. Amen? Amen ba? Aanhin mo yung may pira kayo, nasa maling ginagawa kayo. Kahit malunod pa kayo ng salapi, kapag mali ang relasyon na yan, huwag ka mag-enjoy. Mali eh. Hindi nakikipaglaban, hindi pinaglaban yung pananampalatayang meron sila. Kaya, ang isa po sa pasasalamat ko kay Lord, na ipaglaban natin pananampalatayang meron tayo. Amen? Pwede tayong ma-discourage sa ating simbahan, tumutulog. Pero nagpapatuloy kayo. Ay papaano kung si Rudy din, na-discourage. Ay sintonado. Ay ayoko na kasi pangit yung narinig ko. Ay diba, kahit gano'n tuloy. Diba? Ay yung iba nga, yung iba hindi sintonado, ayaw magpagamit sa Diyos. Ang gagaling kumanta sa video, okay, ayaw naman magpagamit sa Diyos. Pero, ay sino nakalugod sa Diyos? Diba yung hindi naman masyadong magaling pero nagpapagamit? Ay yung iba magaling, ang galing magbirit eh. Pero nandun sa inuman. Nasa birthdayhan, ang galing bumirit. Pagdating sa church, ayaw magpagamit. Nangangantsaw pa doon sa mga sintonado. Aba, dapat kung may negative kang marinig, ipanalo mo pa rin yung pananampalataya mo. Aba, sasabihin mo, naku, may nagsalita sa akin, hindi ako magaling magpaawit, ayoko na. Hindi talo ka, tama ba? Talo ka. Hindi mo pinaglaban eh. Kaya kahit ako, ganito yung boses ko, paglaban ko to kasi si Lord yung inaawitan ko. Hindi naman kayo eh. Alam niyo po yung pagpapaawit, hindi po nagpapa-impress ka sa congregation, si Lord yung inaawitan mo, hindi ang congregation. Amen? Kaya ganun, ipaglaban mo lagi ang pananampalataya mo. Ang sabi ng Hebrews chapter 3, verse 12 hanggang 14, para daw hindi mawala ang pananampalataya, dapat daw lagi tayong magpaalalahanan. Kaya yung mga taong laging dumadalo sa kung saan mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos, kayo po yung nakikita kong magwawagi sa labanan. Kasi lagi tayong napapaalalahanan eh. Pero yung mga tao na tamad makinig ang salita ng Diyos, isang araw yan yung babagsak. Nadami po yan. Tingnan yung Sister Lisa, Sister Marilo.
Mga matatagal ng mananampalataya, bakit ang papatuloy? Kasi, lagi silang nakikinig eh. Laging may time kay Lord eh. Ay kung tamad makinig, matagal na kayo backslide. Tama? Eh, ganun yan. Pag lagi kang nakikinig sa hulog God, parang kang halaman na laging dinidiligan, laging malusog. Eh kung ikaw ay tamad makinig sa mga pagtitipon, tamad dumalo, hindi ka madidilingan katulad kang halaman na unti-unting malalanta. Kaya nakadepende po yan sa atin. Ang sabi ng ibang katuruan, ang pananampalataya daw natin, hindi raw nakadepende sa paghahawak natin, nasa Diyos daw, nakadepende daw yun sa Diyos. Dahil kung tayo daw hawak sa faith natin, maaari kayo makabitaw. Ang Diyos daw yung nakadepende kung ikaw ay manatili o hindi. Mali yun. Mali po yun. Ibinigay ng Diyos sa atin yung desisyon. Ibinigay sa atin ng Diyos yung freedom, yung free will. Kung siya ba'y pipiliin mo o hindi. Amen? Nasa atin yung pagpapasya kung manatili ka sa Diyos na malusog ang pananampalataya o hindi. Amen? Nasa ating pagpapasya. Eh, bakit tayo nagkakasala? Dahil nasa ating pagpapasya, hindi sa Diyos. Eh kung ganon, ang Diyos ang magpasya sa lahat ng ginagawa mo, robot ka na nun. Wala kang freedom. Kaya, mali yung turo na ganon na nakadepende sa Diyos yung faith. Hindi po, nasa iyo at nasa Diyos. Kung ikaw ang nagpasya na manatili sa Diyos, hindi ka niya basta bibitawan, nagpasya ka eh. Pero kung magdesisyon kang bumitaw, hindi ka rin pilitin ng Diyos. Dahil may freedom ka. Hindi niya inalis yung freedom natin. Ganun po yan mga kapatid. Kaya huwag tayo makinig sa ganun mga maling pagtuturo. Nakadepende sa atin kung ang pananampalataya natin manatili. Nakadepende sa atin kung gusto natin matibay ang faith natin na sa atin po yan pagdesisyon. Piliin mo lagi si Lord sa buhay mo. Amen. 5. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians, 2 Timothy 4:6-8, nung bago siya mapatay, sumulat pa si Paul. Sabi niya, ako'y aalay na sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. Ikaw at ako pala, merong koronang nakalaan sa langit. Merong coronation day doon. Naranasan siguro yung dinilig na yung graduation, mayroong mga isasabit ka sa inyo yan, di ba? May mga reward kayo, award. Dahil ganito, ganyan. Tayo, pag nagtagumpay tayo, pagharap mo doon sa Diyos, may coronation day doon, kukoronahan ka. Nagtagumpay si sister, ganito. Si brother, ito, nagtagumpay sa faith niya hanggang kamatayan, naglilingkod siya. Katulad ni Paul. Puspusan siyang lumaban. So, ang pananampalataya natin, dapat puspusan tayong lumaban. Amen? Katulad ni Paul, hanggang kailan ang pakikipaglaban? Hanggang tayo yung nabubuhay. Huwag yung hinto na tayo kasi marami na tayong nagawang mabuti. Hinto na ako, mali. Hanggang tayo mabubuhay, maglingkod tayo sa Diyos. Ang huli po, pang-anim, pray always. Ang pagdarasal, sabi ni Jesus 26:41, manalangin kayo palagi upang kayo ay hindi madaig ng tukso. Be prayerful. Pag ikaw ay mapanalanginin, ibig sabihin, yung faith mo, hindi basta-basta matitibak. Amen? Pag ikaw mapanalanginin. Amen ba? Ngayon kung ang prayer life mo bagsak palagi, wala kang time sa pagdarasal, masyadong maiksi yung dasal mo, hindi ka bumababad minsan sa presensya ng Diyos, ang magiging weak yung faith mo. Amen? Kaya nga, maging yung church natin may prayer meeting. Bakit? Para magiging strong din yung church. Amen ba? Hindi nawawala yung prayer meeting. Bakit? Nung Miyerkules, kami ni Pastor, nag-pray kami.
Wala man dumating yung iba kasi hindi natin alam. So kami nag-pray na naman. 7:30, pag natay ko, 7:30, go! Dalawa kami. Hindi nag-pray kami. Pero okay lang, kakilang ang mahalaga, may nagdarasal sa loob ng church. Amen? Para maging matibay na natili na ipaglaban natin ang pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumayo. Awit tayo ng isang awit. Awitan natin ang Panginoon ng mula noon hanggang ngayon. Pinagbabago ang Panginoon, katapatan niya'y walang hanggan. Dakila siya kailanman. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Binibigyan ko po kayo ng ilang segundo o minuto para kausapin si Lord. At kayo pumayag na hindi kayo nakapag-pray o nakipag-usap personally si Diyos. Panginoon naming Diyos, tunay Panginoon na ang aming pananampalataya na ito ipinagkaloob, dapat namin itong ipaglaban upang hindi ito maagaw sa amin ng kaaway, Panginoon. Tunay Panginoon, basbasan mo po kami upang manatili po yung tibay ng aming pananampalataya. Tunay Panginoon na ang pananampalataya ay napakahalaga ito higit sa lahat ng bagay dahil dito nakasalalay ang aming buhay, ang aming kinabukasan sa piling mo. Dito nakasalalay sa pananampalataya namin. Lord, kasama sa aming dalangin, ng aming mga kapatid, hindi man sila nakadalo, manood sila ng mensaheng ito upang matuto silang lumaban sa pananampalataya. Lagi piliin ang espiritu ng pananampalataya. Salamat po sa iyong mga anak. Nandito ngayon, Lord, pagpalain mo ang pag-isa sa amin, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Dadako na tayo sa ating mga kaloob. Ang ating mga kahit sa ano piling. Pinapalang tayo ni Lord sa spiritual, physical, at material. Kaya ibalik natin kay Lord ang bahagi ng ating mga mga kita. Dahil kung hindi tayo iningatan sa ating pangkalusugan, iningatan sa ating pagkatrabaho, wala tayo. Kaya huwag natin ipaggamit ng bahagi lang hiningi ni Lord. Sa Kanya lahat galing yan. Pinagkatiwala lang sa atin. Kaya tinitingnan ni Lord kung maayos na tayong katiwala.
Amen? Ibigay natin para kay Lord. Ilakan natin ang ating mga kaloob. Tumayo tayo at pag-pray natin ang ating mga kaloob. Praise God, hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ, sa oras na ito. Dito, Ama, ang aming mga kaloob, ang aming mga tithes sa offering, Lord. Ikaw ang nakakaalam, Lord Jesus Christ, kung ano ang source of income na kumikita kami, Lord, ng material na bagay, Lord Jesus Christ, na galing sa iyo. Salamat, Lord, sa palagi na pag-ingat sa amin, Lord. Hallelujah. Upang makapagtrabaho kami. Salamat, Lord, na binibigay mo, Lord, ang aming mga business, Lord Jesus Christ, at lalo na pang English, Lord Jesus Christ. English mo po, Ama, ang mga kamay, Lord, na napagbigay, Lord Jesus Christ. Na ito mga kaloob, Lord, nagamit namin ito, Lord, upang maayos, Lord, ang aming bahay, sambahan, Lord, na siyang pinakagol namin, Lord, upang maayos, Lord, kami magsamba at magpuri sa iyo, Lord Jesus Christ. Wala nang tulo, Lord. Hallelujah. Kaya, Lord, i-bless mo po, Ama, ang mga trabaho ng mga kapatid, Lord, at mga business, Lord, namin. Hindi namin ito magagawa, Lord, kung wala ka sa buhay namin, Lord. Kaya ang lahat, Lord Jesus Christ, nakapurihan, pasalamat sa tanging mong pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Give what you can, the Lord will bless you more. Give what you can, His blessing more and more. If you give what you can, the Lord will bless you more. If you give what you can to the Lord. Amen. At tinatawagan ko po sa closing prayers, Papa Nando. Praise God, hallelujah. Lord, Panginoong Hesus, sa umagang ito, O God, sa araw na ito, O Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagat, Lord, tagumpay ang gawain namin Yes, para Lord. sa iyo, O Diyos. Ganito man ang panahon, Panginoong Hesus, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Alam na, batid mo, Panginoong Hesus, God, Yes, na ang decision, Lord, ng bawat isang Panginoong Hesus ay dapat, Panginoong Hesus, ay papurihan sa araw na ito. Ngunit, Panginoon, ang puso ng iba, Lord Jesus, natangay, Panginoong Hesus, sa pag-hadlang sa kaaway, O God. Panginoong Hesus, maraming salamat, Lord, sa iyong pagbibigay sa amin, O Diyos, sa aming puso, Lord, ng kagalakan, Panginoong Hesus, upang sambahin ka, Lord, sa araw na ito, purihan ka, Panginoon, pasalamatan, O God. At Lord, Panginoon, sa araw na ito, Lord, salamat, Panginoong Hesus, na kami, Lord, nakatapos sa gawain, Lord, para sa iyo, O Diyos, at sa aming pag-uwi, Lord Jesus. Ingatan mo kami, God. Dalhin mo kami, Panginoon Hesus, sa aming patutunguhan, Lord, sa aming bawat bahay, O God, na maayos ang aming pagdating, O Diyos. Lord, maraming salamat, God. Ang bawat mensahe, Lord, na aming natanggap, O Diyos, Lord, itanim sa mga puso, O Diyos, na mataba, O God, upang mamunga, Panginoong Hesus, God, at ang may sa buhay namin, Lord, hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos. Lord, salamat sa pangalan ng aming Diyos na makapangyarihan. Lord, thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Diyan na yung sabi nila. No other name But the name of Jesus, no other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and praise. His name is exalted far above the earth. His name
No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Is worthy of glory, is worthy of honor, is worthy of power and of praise. Tayo po muna ay manalangin. Dakila namin Diyos, kami po dinudulog sa iyo ang aming mga kapatid, na kung sila man ano man kanilang kalagayan, Lord, sila may masakit sa pisikal, hindi po silang buhi, pagalingin. Ang aming mga kapatid na may karamdaman, yun po kay Sister Dia sa kanyang kapatid, patuloy mo siyang pagalingin sa kanyang operasyon, sa Yoper, Panginoon, patuloy mo pagalingin siya. At ang aming mga kapatid na dumadanas sila ng mga pagsubok, iyo po silang kalingain, pagtagumpay mo po sila sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Itaas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Dakilang Diyos, sa itong muli, o Diyos, wala kaming sawa na humingi sa iyong pagbabasbas upang maranasan namin ang masaganang pagpapala na nagbubuhat sa inyo. Panginoon, inyong basbasan kami, about sa amin, aming pisikal, inyong basbasan, upang ito ay hindi magkaroon ng sakit, anumang sakit at karamdaman, hindi tatalab sa aming katawan. Proteksyonan mo palagi ang aming kalusugan. Ganyan po, Panginoon, ang spiritual namin pagkatao, higit sa lahat ay inyong po patatagin, inyong itaas ng antas, inyong pagtibayin, Panginoon, ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Ganyan po naman sa material na bagay, patuloy mong punuin ang mga sisidlan ng aming salapi. Payamanin mo kami sa salapi, Lord, para magkahamit namin sa iyong ministeryo. Maitulong namin sa nangailangan, Panginoon. Hindi kami kontento pang sarili lang, Panginoon, kundi gamitin mo kami para sa iba, Panginoon. Payamanin mo kami para marami kaming matulungan. Basbasan mo ang aming mga business, aming mga trabaho, aming source of income, basbasan mo. Lahat ng pagpapala, Panginoon, naniwala kami, ibibigay mo sa iyong mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at amen. Thank you, Lord. The Lord, good morning sa bawat isa. Yan, magkamayan tayo. Bless you. Mga mananagumpay na mga mananampalataya. Oh, sige.